Purihin ka, O Diyos, sa umagang ito, Panginoon. Pinupuri ka namin at sinasamba sa umagang ito, God. Lord, muli, Panginoon, kayo po ang pinataas namin sa umagang ito, God. Lord, salamat na ilinako mo kami muli sa inyong tahanan, Panginoon. Narito po kami, O God, upang sambahin ka, Panginoon, sa Espiritu at katotohanan. Lord, muli po kami tumalapit sa inyong Panginoon. Nagpapakumbaba po kami, O God, sa aming pong mga buhay, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng puso, Panginoon, pagpakumbaba, Panginoon, sa araw na ito. Lord, patawarin niyo po kami kung ano man po yung aming mga nagawa, Panginoon. Patawad po, God. Lord, sa aming po paglapit, Panginoon. Gawin mo po kami, Panginoon, malinis, Lord. At kayo lamang, Panginoon, ang aming maitaas sa umaga ito. Lord, tinataas po namin ang aming gawain, O God, sa umaga ito, Lord. Ang aming pong worship team, Lord, kayo po ang siyang manguna. Tago mo lamang po kami, Panginoon, sa inyong likuran, O God. At lalo't higit, Panginoon, kayo po, Diyos, ang siyang manguna, Lord, sa aming pong magsasalita sa umaga ito. Hayaan niyo po, Lord, ang inyong mga salitang patuloy, O God, na magturo sa aming Panginoon, maging kalakasan namin, Panginoon, sa araw-araw ng aming buhay. Panginoong Diyos, dalangin po ng Panginoon ang mga wala pa rin dito, Panginoon. Ingatan niyo po sila, Panginoon, sa kanila, Panginoon, pupunta dito, God. And Lord, dalangin din po namin ang mga nasa online, O God. Patuloy niyo rin po sila, Panginoong gabayan, Panginoon, sa pakikinig, Panginoon, ng inyong mga salita, O God. Hayaan niyo po, Lord, ang kanilang puso, Panginoon, kung siya, Panginoong maghari, Panginoon, ang inyong kabutihan, Panginoon, ang inyong pag-ibig, Lord. At kayo lamang, Panginoon, ang maitaas ngayong umagang ito, Panginoon. Lord, nilangin po namin ang dakong ito, Lord, of the Risen Christ Fellowship. Kayo po, Diyos, ang siya, Panginoong manguna, Lord, sa lahat, Panginoon, na nakapaligid sa amin, Panginoon. Hayaan niyo po, Lord, na maabot po natin sila, Panginoon, sa pamamagitan ng inyong mga salita, O God. Lord, may you spread your good news, Panginoon. Patuloy, Panginoon, kahit saan po kayo makarating, O God, madala po namin ito, O God. Lord, dalangin po namin ang aming mga leaders, O God. Dalangin po namin ang patuloy, Lord, na pangunguna niyo sa kanila. Ang patuloy, Lord, na kapayapaan ng aming bansa, Panginoon. Ngayon din, O God, sa mga malalayong lugar, Panginoon, dalangin po namin, Panginoon, na ang kapayapaan ang maghari sa puso ng bawat isa, Lord. Lord, sa umagang, Panginoon, sa umagang ito, O God, hayaan niyo po, Lord, na maging handa po kami, Panginoon, sa pakikinig, O God. Lord, alam po namin, O God, nakasama ka po namin dahil yung po ang pangako mo sa amin, Lord. At dalangin din po namin, O Lord, na ang inyong mga salita, Lord, dahil alam po namin na, O God, sa inyong banal na presensya, meron po kami, Panginoong kapayapaan. Meron po kami gagalakan, Panginoon. Lord, hayaan niyo po na maibigay po namin lahat ito, O God, sa inyo. Sa inyo lamang, Panginoon, ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Masaya po ba ang lahat? Amen. Pakita naman po ng ngiti. Ayun. Parang namimilitan po. Hindi po. Sabihin niyo nga po sa inyong katabi, handa ka na bang umawit sa ating Panginoon? Praise God. Ayun. Handa na po ang lahat. Praise God.
is the day you made, and your mercies are new, your promise is true. This is the day you made, I will rejoice and be glad in you. There's a supernatural grace rising up in my heart, the sound of life to be made.
I
Sige po. Handa po natin ang ating mga sarili sa mga oras po ito at ang mga bata po ay pagkakabigyan. Yung mga nasa likod po, kapag po tayong umusog sa kanyang harapan. Sige po. Ilabas na rin po natin ang ating mga notes, yung mga nag-notes po. And sige po. Morning. Kung handa na po ang lahat, hindi na po patalagalin. Tawagin na po natin ang ating pati Pastor Racina Aguiles. Palakpakan po natin ang ating Diyos na Diyos. Praise the Lord. Now and forever. Now and forever. Praise the Lord. Amen. Napakabuti ng Diyos na nandito tayo the safest place in the world. The church. God is the builder of the church. Sa Kanya ang church na ito. Tayo ay kamanggagawa ng Panginoon na inilagay sa lugar na ito upang ang gawain ito ay katiwala na para sa akin ay makapagpatulong. Hallelujah. Last week, pinag-usapan natin ang maraming bagay tungkol sa mga pangyayari sa kapanahonan ito. Nakita natin ang pagpapala ng Panginoon sa kanyang mga anak. Nakita natin ang mga planong paparating na pinakita ng lahat ng Panginoon sa atin. Kaya sabi ko nga, wala nang magtataka sa anumang nangyayari sa daigdig sa kapanahonan na ito. Sinulat na ng Panginoon upang maunawaan ng kanyang mga anak kung ano ang mga paparating na panahon sa buhay natin habang naririto pa tayo sa ibabaw ng lupa. Walang itinago ang Panginoon, kundi ang hindi natin alam kung kailan ang rapture, pero ang mga palatandaan ay pinapakita unti-unti ng Panginoon. Nakita natin ang takbo ng kapanahonan sa panahon ngayon. Ang Panginoon kailangan ay hindi nagtangi ng tao. God is not a respecter of person. Ang church maraming ginagawang mga strategy, pero hindi yan ang ina-anoint ng Panginoon. Ang tao ang ina-anoint ng Panginoon. Ano man ang mga plano mo, ano man ang mga programa na aayusin mo, hindi yan ina-anoint ng Panginoon. Ang binibigyan ng anointing ng Panginoon ay ang tao gumagawa nito. Nasa tao ko. Bakit ang turo ng Panginoon sa atin, dalawa na lang po, divine Ten Commandments, na sa Old Testament, 10, pero sa New Testament ay ginawa na lamang itong dalawa. Una sa lahat, ibigin mo ang Diyos na higit sa lahat. Higit sa lahat ng bagay na meron ka, higit sa lahat ng bagay na nakita mo, dapat siya ang priority sa buhay ng tao, lalo na't nakakilala at tumanggap sa Kanya. Ang pangalawa ay, ibigin mo ang iyong kapwa. Dito, nakasalalay ang lahat ng mga propesiya. Ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Yan ang panuntunan ng Panginoon. Walang kinalang relihiyon ng Panginoon dito sa ibabaw ng lupa. Ang dinala niya ay ang iyong relasyon sa Kanya. Na tinanggap mo siya, binigay mo ang karapatan para siya ang mamahala sa iyong buhay. Ngunit, maraming balakid. Maraming nag-distract. Dahil ang kaaway ng Panginoon ay patuloy na nagkakasi ng mga bini sa puso ng mga, lalo na ang mga mananampalataya. Ito ang pinupuntahan ng kaaway. Hindi na yung dati niyang kasama. Tapos na yon. Ang inaatupag niya ngayon ay ang makakuha pa siya ng marami. Sinabi ng John 10:10, that it cometh to steal, to kill, and to destroy. Yan ang trabaho ng kaaway. Pero sinabi ng Panginoon, I came that they might have life and have it more abundantly. So, nakikita mo ang dalawang magkakontrast na salita. Sa aklat ng John 10:10. Makikita mo kung ano ang trabaho ng kaaway. Kaya, kung minsan nakakasingit ang kaaway, dahil binibigyan natin ng puwang. Sinabi ng Bible, resist the devil
And he will flee from you. Lalayo lang siya. Pero may tendency na bumalik siya. Kapag ikaw ay mahina, at alam mo napakarami mong problema, magsasuggest siya sa iyo ng iba't ibang kaparaanan. Hindi niya itutulong ito gawin mo. Hindi yan. Sasabihin niya, ito kaya ang gawin mo. Para mas mabuti ito. Ganun lang panuntunan niya. Para maakit ka at makinig ka sa kanya. Ngunit, one of the oldest book na nabasa ko ng mga panahon yun pa. Isang hari na dumalo sa isang pagtitipon. Pero inandang tea sa table at yung waiter, sandali, nabuhusan ng konti, lumagpas doon sa kanyang cup, yung konting coffee. Dahil si John nagkaroon ng rebel, nagkaroon ng gera. Maliliit na bagay, pero napapalaki ng kaaway. Okay. Praise the Lord. Maliliit na bagay na napapalaki ng kaaway. Bakit? Pinapayagan sila. Pinapayagan ng tao ang mga panghihina para makapasok ang kaaway sa kanyang buhay. So, makita natin, sabi ng Panginoon, pagmahal mo ang iyong kaaway, mahalin mo ang iyong kapwa, syempre, pati ang iyong kaaway. Pwede yun. Love your neighbor as you love yourself. Sino bang pinakamadali mong masasabing katabi mo? Sino bang masasabing yung neighbor mo? Number 1, syempre, asawa mo. Number 2, yung mga kasama mo sa bahay. Then, yung mga kaaway mo, pati yun, mahalin mo daw. Paano mo mamahalin ang kaaway mo? Siguro masama ang loob mo, hindi mo matiis na mahalin sila dahil kaaway mo eh. Pero, ang Diyos na punong-puno ng pagpapakumbaba, mapalad ang puso ng nagpapatawad. Because it's a blessing. Isang blessing sa buhay ng tao ang pagiging mapagpatawad niya. Dahil ang pagpapatawad nanggagaling sa Diyos. Unang nagpatawad ang Panginoong Diyos para sa atin. Pinatawad niya tayo sa ating mga kasalanan. Nilinis niya tayo hanggang sa puntong mamatay siya sa bundok ng Kalbaryo para lang maligtas ang tao. Yan ang panuntunan ng Panginoon. Pero sometimes, ang tao, nawawala ang pagmamahal sa kanyang kapwa. Nawawala ang mga bansa, hindi pare-pareho. Pag nawala ang pagmamahal, magkakaroon ng tampo, magkakaroon ng pag-aaway, magkakaroon ng quarrel, magkakaroon ng dadaling ito sa isang gera. Sabi natin last Sunday, walang nananalo sa gera. Lahat talo. Kapag ang dalawang bansa ay nag-away, pareho silang talo. Bakit? Yung matagal nilang pinundar ng mga historical na mga building, nawawala, nasisira sa isang iglap sa pamagitan ng mga missile at mga nuclear bomb. Nagkakaroon ng tagutom, maraming namamatay, nawawalan ng trabaho at ang mga tao, anong mangyayari sa kanila? Hirap. Libo-libo ang namamatay sa gera. At nagbababala ang kapanahunan sa buhay natin sa kapanahunan ito. Pinapakita sa atin ng Panginoon ang mga pangyayari in a very clear manner. Pinapakita sa atin ang mga darating pa sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga bagay na ito. Unforgiveness is one of the very reason na nagkakaroon ng pag-aaway ang bansa. Walang ayaw malamangan. Dahil because of the pride, ang malakas kami. Meron kaming mga armas. Meron kaming mga nuclear bomb. Meron kaming mga missile. No? Pag pinatama, sunod-sunod ang mga bagay na ito, malalakas ang bansang ito.
Mga bansa na nag-aaway. Because there is unforgiveness. There is pride. Pagpapahalaga sa kanyang sarili. No? Pagpapahalaga sa kanyang sarili na meron siyang ipagmamalaki. Ganyan ang buhay ng tao sa kapanahon ng ito. Sa pagkasik ng kaaway ng mga binhi ng galit, puot at hinanakit sa puso ng tao. Kuminsan huwag na tayong lumayo sa isang pamilya, kuminsan nagkakaroon ng disgusto ang mag-asawa, nagkakaroon ng gulo na. Kaya ang turo ng Panginoon sa atin, patuloy na magpakumbaba, irespeto natin ang ating kalahi, irespeto natin ang lahat. Kaya nga sabi ni John Maxwell lang, ikukot ko lang po, sinabi niya sa kanyang libro, kapag ikaw ay makikipag-usap sa isang tao o kahit kanino pa man, isipin mo na mas mataas siya kaysa sa'yo. Hindi yung height. Mas mataas ang karunungan niya kaysa sa'yo. Pero tayo, minsan, grade 3 lang siya, di ba? Ako, graduate ako. Walang ganun. Ang pagpapakumbaba ay nanggaling sa Diyos. Ang pagmamahal sa ating kapwa ay itinuro ng Diyos. Kahit ano pa mang relihiyon sa buong mundo, walang relihiyon na dinala ang Panginoon. Isa lang ang dala niya. At dalawa ito. Yung una, mahalin mo ang Diyos ng higit sa lahat and love your neighbor as you love yourself. Pag nagmamahal na sa isang pamayanan, maganda ang takbo ng buhay. Si John Unwin, during that time, sinabi niya, nagkakaroon ng pagkakawatak-watak dahil di nagkakaunawaan. Paano magkakaunawaan kung bawat isa ay mayroong panuntunan na dapat niya ipagmalaki sa kanyang sarili? Si Gibbon during that time, kinwento niya sa isang aklat, the fall of the Roman Empire during that time, nag-umpisa ito. Bakit? Hindi pagkakaunawaan sa mga pamilya, kaya nagkaroon ng maraming diborsyo. That is the main cause, kaya ang isang bansa or pamayanan na naghahari ang kayabangan, ang pagmamahal sa sarili, at walang pagmamahal sa kapwa, there will be chaos in that country. Merong kaguluhan ng bansa na gano'n. 15,000 years na. Pero hanggang ngayon, nangyayari yung sinabi na yun ni Gibbon. Ito ang naging dahilan kung bakit ang Roman Empire during that time ay nawasak. Bumaba to the level. Noong araw, ang Roma ang pinakamarangal, pinakamalakas, pinakamatatag na pamayanan ng mga kapanahon na yon. Bawat sundalo nila sa unang tunog ng tambol, halimbawa kahit madaling araw, kahit na anong oras, pag narinig nila, takbo na silang lahat at aayusin ang kanilang tent at nakaready na. Pag tunog ng ikalawang tambol, ready na, naka-uniform na at naka-form na ang kanilang mga linya. Sa ikatatlong tambol, nagmamarcha na sila kung sila dadalhin. During that time, wala nag-aasawang Romanong sundalo. Hindi sila nire-required na mag-asawa para hindi occupied ang kanilang mind. Iisipin ang pamilya, isipin kung anong nangyayari, kung kumakain ba, kung paano ba. Wala. Lahat ng mga sundalo during the time of the Roman Empire, walang pamilya. Parang kaisipan nila ay okupado sa pakikihamo, sa instruction that has come from the king. Ganyan ang panuntunan ng mga kapanahon na ngayon. Pero nakikita natin sa panahon ngayon, ang mga pangyayari because we are in the last days. Sabi nga, darating ang kapanahon na ng kahirapan, ng kawalan. Pinapakita ng lahat ng Panginoon yan sa atin. Pero tayo, bilang anak ng Diyos ay nagpapatuloy. Huwag natin kalitan ang gawain para sa Panginoon. Ito lang ang magbibigay ng kalakasan sa atin. Wala tayong matatakbo ang ano paman, kundi ang Panginoon lamang. Siya lang makapagbibigay ng panuntunan sa atin kung anong ating gagawin. Pero tinuro ng lahat niya sa atin.
If you love me, saith the Lord, keep my commandments. Kung mahal mo ako, susundin mo ang mga pinag-uutos ko. Yan ang salita ng Diyos para sa atin. To be ready in all the time. Tignan natin ang verse natin sa araw na ito. Hallelujah. Ang Diyos ay pag-ibig. Matthew 24:44. Matthew 24:44. Therefore, you also be ready. Kailangan nakahanda ka rin. For the Son of Man is coming at an hour you do not expect. Darating ang Panginoon ay sa kapanahon ng hindi mo inaasahan. So, you must be ready. Yun ang salita ng Diyos. And then, tignan din natin ang sinasabi ng Lucas, chapter 11, 27 to 28. Luke, chapter 11, 27 to 28. And it happened as he spoke those things that a certain woman from the crowd raised her voice and said to him, Blessed is the womb that bore you and the breast which nursed you. 27, ito po ang context. But he said, more than that, blessed are those who hear the word of God and keep it. Tandaan po natin, pinagpala ang sino mang nakinig ng aking mga salita at sinusunod ang mga ito. Yan ang sinasabi ng Panginoon. Let us stand and let us pray. Let us bow our head in prayer and acknowledge the presence of God in this place. Mula pa kanina, bago pa tayo nagsimula, ang presensya ng Panginoon ay nasa ating kalagitnaan. Maraming salamat at ilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat na patuloy ka namin pinapupurihan at pinasasalamatan because you are in control of everything, Father. Alam mo po ang pinakamabuti para sa iyong mga anak. Ano man ang mga bagay na ito, kapag ikaw ang nagsalita, ito ay totoo. Maraming salamat po sa pamagitan ng mga salita mo. Lalo ka naming mahalin, Panginoon. Lalo ka naming igalang at lalo kaming makasunod sa alituntunin na ipinagkatiwala po dito. Dalangin ko po ang bawat isa sa bulwagang ito. Patuloy mo pong buksan ang aming mga puso na ang mga salita mo ay manatili. Hindi lamang namin narinig, kundi magampanan po namin ang buong ingat, buong pagmamahal, sapagkat ikaw ang nagsasabi ng mga salitang ito. Maraming salamat po maging sa mga nasa Facebook Live. Dalangin po namin kung anong pagpapala ang pinagkakaloob mo sa amin sa kapanahon ng ito. Ganong pagpapala rin ang makarating sa bawat isa sa kanila. Panginoon, ikaw po ang mangungusap sa amin. Gamitin mo lamang ako bilang daluyan ng iyong pagpapala. Use me only as your mouthpiece. Walang ibang kailangang maitaas, Panginoon, kundi ikaw. Ikaw lamang, Panginoon, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. We come to you in the mighty name of the Lord Jesus Christ, and everybody say, Amen. Nakakaupo na po tayo. Binigyan na tayo ng the fruit of the Spirit na makikita natin sa Galatians. Love, joy, peace, long-suffering, gentleness, lahat yan, meekness, ibinigay na ng Panginoon sa atin yan because you are the Son of God. Ikaw ay anak ng Diyos. Pakisabi sa katabi mo, ikaw ay anak ng Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Ang Diyos ang unang nagmahal sa atin dahil nais niya ng kanyang mga anak na siyang nilikha niya, nakawangis niya, ay manatili sa pagmamahal sa kanya. God is love. Love is God. Hindi pwedeng mawala ang magkasuntong na ito. God is love and love is God. Ang pagmamahal na ito ang namamayanin dapat sa katauhan ng mga anak ng Diyos sa kapanahon ng ito. Nagkakaisa tayo ng pananampalataya, paniniwala na ang Diyos na may takda ng lahat ng bagay ay nangangailangan ng ating perfect humility sa ating kapwa, pagmamahal sa ating kapwa, pagpapatawad sa ating kapwa. Sabi nga niya, pakainin ng mga nagugutom, painumin ang mga nauuhaw, kung meron kang damit at walang damit ang kasama mo, bigyan mo siya.
Ito ang sign ng pag-ibig na gusto ng Panginoon na manatili sa buhay ng bawat mananampalataya. Kaya nga, dumarating ang kapanahon ngayon, sabi natin, darating ang mga gera, darating ang mga upong, lumapit doon sina Peter, James and John, at si Andrew sa Panginoon, sa aklat ng Mark na yan. Nakita nila na ang Panginoon ay nakaupo at lumapit sila. Ano po ba ang magiging kailan po ba mangyayari mga bagay na ito? Kaya nga sinabi na makakarinig kayo ng mga ugong na mga alingaungaw na gera. Nakarinig na ba kayo ng alingaungaw ng gera? Narinig nyo na ba ngayon na mayroong maalingaungaw na gera? Parang wala. Wala? Meron po. Meron, di ba? Praise the Lord. Meron. Actually, merong gera. Pero ang lahat na ito ay pahimakas pa lamang. This is not yet the time ng kanyang pagbabalik. Hindi pa ito. Maririnig mo, nakikita mo, nababasa mo, mga alingaungaw ng mga gera, tagutom, earthquake, lahat ng mga hindi magaganda ay darating sa kapanahon ng ito. Pero hindi pa yan. Sabi ng Panginoon. Nakita natin, halimbawa, yung nasa Daniel chapter 2, tingnan natin ang sinasabi ng Panginoon dito. Sa Daniel chapter 2, ay may pinakitang pangyayari sa buhay ng hari Nebuchadnezzar during that time. Daniel chapter 2, tingnan muna natin. Tinawag si Daniel na nanggaling sa Israel during that time, anak ng Diyos, nakakakilala sa Panginoon. Tinawag si Daniel sapagkat marami nang napatunayan si Haring Nebuchadnezzar na si Daniel ay isang propeta at naniniwala si King Nebuchadnezzar sa taong ito. Kasama niya Shadrach, Meshach, and Abednego nung sila ay kunin at dalhin sa Babylonia. Siya ay galing sa mahalikang angkan. Kaya makinis, maganda ang pangangatawan, sila ay teenager ng mga kapanahonan na yon ang tinawag upang gamitin ng Panginoon sa lugar na yon. Sometimes, ang isang tao nasa lugar na hindi niya alam, hindi niya kakilala, but God has a plan. Yung plano ng Diyos ang masusunod. Kaya makikita natin dito na nagkaroon ng pangarap o panaginip si Haring Nebuchadnezzar. Napanaginipan niya ang mga bagay na ito. Sinabi dito, sa verse 31 ng chapter 2. Sabi, Thou, O King, savest, and behold, a great image. This great image whose splendor was excellent, stood before you, and its form was awesome. Si Daniel na po nagsasalita dito, hari. Tuloy-tuloy lang po. This image head was fine gold. Ginto ang ulo ng image na ito. Its chest and arms of silver. Its belly and thighs of bronze. Its leg of iron. Its feet partly of iron and partly of clay. You watch while a stone was cut out without hands, which struck the image on its feet of iron and clay and broke them in pieces. Then the iron, the clay, and the bronze, and the silver, and the gold were crushed together and become like chaff from the summer threshing floor. The wind carried them away so that no trace of them was found. And the stone that struck the image became a great mountain and filled the whole earth. This is the dream. Now we will tell the interpretation of it before the king. Dito pinakita ang isang kahindik-hindik na napalaking estatwa. Ang ulo ay ginto, katulad ng binasa natin. Ang chest at ang arms nito ay nakita na natin kung ano yun. Hanggang sa belly and thigh. And then the feet
and the toes. Nakita natin kung anong uri ginawa ang imahe na ito. Nasusundan niyo po ba? Okay. At in-interpret ni Daniel ang mga bagay na ito. Maraming kapanahonan sa buhay natin. No? Nag-iisip tayo, anong klase ang taong ito na nilikha? At nang malikha ang mga image na ito, merong isang bato na tumama sa estatwang ito. At ang kabuuan ng estatwang ito ay nadurog. At naging siya, ano yun siya? Parang alikabok na. Parang ipa na dinala ng hangin at nawala. Ngunit, ang bato na natira doon ay isang kaharian na nagsimula sa pamangiyong toes yun, ha? Ano yun? Magkahalong putik, magkahalong metal, pero ito ang naging natira lahat, di ba, nilipat na, nadurog sa pamagitan lang ng isang bato, natumba ang napakalaking estatwang ito, kahindik-hindik, nadurog, naging alikabok at dinala sa iba't ibang parte ng mundo. At ang bato na maliit na naroon ay siyang naging. It is the kingdom of God. Ibig sabihin, lahat ng kaharian sa buong mundo matatalo. Ngunit ang kaharian ay tinatag ng Panginoon ay mananatili hanggang wakas. Are you there? Yes. Hallelujah! Ang kaharian ng Diyos lamang ang maghahari. Walang pwedeng maghari. Tanging ang Diyos lamang ang nakakaalam ng mga bagay na ito. Hallelujah! Kaya, sabi natin sa kapanahonan ito, ang lahat ng mga nangyayaring ito ay merong kahulugan sa kapanahonan ngayon. Hallelujah! Hallelujah! Sa verse 38 to 44, tingnan natin ang verse 38 to 44. To 44. And whenever the children of men dwell, or the beasts of the field and the birds of the heaven, He has given them into your hands, and has made you ruler over all them all. You are this head of God. Yun ang si Haring Nebuchadnezzar. He is the Lord. Siya yung pinakaulo. Ang interpretasyon dito ni Daniel. Gusto yung malaman sa panahon ngayon kung sino yan? Mamaya natin pag-uusapan yan. And then, but you shall arise another kingdom. Susunod dito. Susunod sa ulo, itong arms at ang kanyang dibdib. But after you shall arise another kingdom inferior to yours. Then another, a third kingdom of bronze, which shall rule over all the earth. And the fourth kingdom shall be as strong as the iron, inasmuch as iron breaks in pieces and shatters everything. And like iron that crushes, the kingdom will break in pieces and crush all the other. Whereas you saw the feet and toes, partly of potter's clay and partly of iron. The kingdom shall be divided, yet the strength of the iron shall be in it, just as you saw the iron mixed with ceramic clay. And as the toes of the feet were partly of iron, ito na yung daliri ng paa, and partly of clay, so the kingdom shall be partly strong and partly fragile. As you saw iron mixed with ceramic clay, they will mingle with the seed of men, but they will not adhere to one another, just as iron does not mix with clay. And in the days of those kings, the God of heaven will set up a kingdom which shall never be destroyed. And the kingdom shall not be left to other people. It shall break in pieces and consume all these kingdoms, and it shall stand forever. Ito yung kingdom of God
Nakita natin mula sa gold, gintong ulo, nakita natin ang mga susunod na bahagi ng katawan ay nadurog sa pamamagitan ng isang batong tumama sa estatwa at ang lahat na ito ay naging pulbos at nilipad ng hangin. Ngunit sa pamamagitan ng toes, pieces and consume all those kingdom, it shall stand forever. It is the kingdom of God. Hallelujah. They are the end-time superpowers. Yang mga estatwa na yan ay binubuo ng lahat ng end-time superpowers. They will emerge at the last day and fight each other for world supremacy in the Middle East. Mga superpowers ang lahat ng yan. Lahat ng yan ay mga matatatag. At hindi mo akalain na tutumbahin lahat ito ng Kingdom of God. Walang ibang makapangyarihan kundi ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Binigay na sa atin ang lahat ng kaalaman tungkol sa mga bagay na ito. Binigay na sa atin ang lahat ng mga kaalaman kung paano natin kung paano ang ating mga gagawin sapagkat mga superpowers ang mga bansang ito. Malalakas, matatatag, merong mga missile na panlaban, pagmatay ng tao. Bakit ang mga bansang ito ay nagtatatag ng mga pamatay ng tao? Bakit hindi pambuhay ng tao? Dahil naghahari sa kapanahunan yan ang pag-asik ng kaaway ng masasamang binhi sa puso ng tao. Sabi natin, number 1 is unforgiveness. No love at all. Nawawala ang pag-ibig sa kapwa. Namamayani ang pagkamakasarili. Namamayani ang pagiging mayabang, papagmataas, sapagkat sila ay mga naghaharing puri ng mga bansa. Kompleto ang lahat ng kanilang mga pamatay tao. Sabi ko nga last Sunday, mapalad tayo sapagkat ginusto ng Panginoon na wala tayong mga ganyang armas na pamatay ng tao. Because God is love and love is God. Amen. Hallelujah. Makikita natin, nagko-contest ang mga malalaking bansang ito. Superpowers nga, super. The King of the North. Makikita ko yan. Basahin nyo na lang po, mahaba kasi. Ezekiel 38 and 39. Ibig sabihin po sa chapter 38 and 39. The King of the North, and then the King of the South. Ito ang kumakatawan doon sa mga katawan ni Haring Nebuchadnezzar. Pag-uusapan pa natin yan sa mga susunod. King of the South, makikita mo yan sa Daniel chapter 11. And the Western Confederacy. Meron po nangyayari ito. Western Confederacy, Daniel 2, 7, and 9. And the King of the East. Revelation 9:16. And Israel. Daniel 9 and all other prophets. Lahat ng mga bagay na ito ay pinakita ng Panginoon sapagkat kailangan naiintindihan natin ang mga bagay na ito. Nakikita natin, sinabi ng lahat ng Panginoon ang mga bagay na ito, pero kailangan pa rin ang pang-unawa sa isa't isa. Pagaliin natin ang mga tinuro ng Panginoon sa atin. Of course, walang tao na bubuhay para sa kanyang sarili lamang. Kailangan natin ang bawat isa, kailangan natin ang panalangin ng isa't isa para lalo tayong maging matatag, makapagpatuloy sa layunin ng Diyos na gusto niyang masundan natin sa mga kapanahon ng ito. Hallelujah. Sabi nga true religion is love. When you receive Him as Lord and Savior of your life, siya na ang namamahala sa buhay mo. Pero ang gusto ng tao, siya mamahala sa buhay niya. God has given us everything. The knowledge and the wisdom that was given to you is for His glory. Yung mga karunungan at kaalaman ay binibigay ng ating Panginoon para lalo siyang maparangalan. Hindi niya tinawag ang mga angels
magparangal sa Kanya. Ikaw ang tinawag ng Diyos para parangalan mo siya, para mahalin mo siya, para sambahin mo siya sa Espiritu at sa katotohanan. Yan ang gusto ng Panginoon na mapangyari sa buhay natin sa kapanahon ng ngayon. Pagaliin natin sa ating buhay ang pagmamahal sa kapwa, pananalangin sa ating kapwa. Hindi yung Lord, pengi noon, at saka yun. At saka, pengi pa rin noon, pengi noon. Maging concern tayo sa bawat isa. Akayin natin yun ng mga nanghihina. Bigyan natin sila ng kalakasan. Kung meron tayong kalakasan, bahaginan natin sila na meron tayong kalakasan. Ito ang aral na ibinigay sa atin ng Panginoon. Hindi gulo, hindi pag-aaway, hindi pag-aalsa. Hindi yan ang gusto ng Panginoon. Nabuhay ang Panginoon, nagkaroon ng kahirapan ng kanyang buhay habang naririto siya sa ibabaw ng lupa. Pero ipinagpatuloy niya ang lahat ng ito because you are the masterpiece of God. Amen. Hallelujah. You are the masterpiece of God. Amen. Ikaw ang pinakamahalaga. Maging pinakamahalaga ang Panginoon sa buhay natin, lalo na sa mga kapanahon ng ito. Hindi natin alam kung kailan tayo tatawagin ng Panginoon. Pero ang lahat ng ito ay pinapakita sa atin ng Panginoon upang maging handa and be ready, as the Bible said. Be ready. At yung ating pakikinig ng kanyang salita ay sundin natin ang lahat ng ito. Kapagkat hindi sa lahat ng panahon ay naririto tayo, kailangan ang paghahanda, maging handa tayo. Anong paghahanda? Paghahanda ng ating sarili na lalo tayong lumapit sa Panginoon. Wala tayong maasahan sa mundong ito, kundi ang Panginoon lamang. Kaya kinakausap ngayon ang Panginoon. Magpatuloy tayo sa hangganan sa kanyang iniwang na huling testamento ng kanyang buhay dito sa ibabaw ng lupa. Ang tayo'y humayo at ipahayag kung paano ka pinagpahayagan ng magandang balita ng Panginoon. Hindi lamang yan para sa iyo. Ibahagi mo yan sa mga mahal mo. Kahit hindi mo mahal, bahaginan mo. Ang sinabi lang ng Diyos, bahaginan mo. Walang sinabing sakalin mo pag hindi nakinig sa'yo. Wala. Kundi, ihatid mo lang. Nasa kanila ngayon na nahatid mo kung tatanggapin nila o hindi. Ang trabaho lang natin ay magbahagi. Sa panahon lang ito, sabi natin, dumarating na tayo sa kapanahonan na medyo critical na. Crisis. Pero nandyan pa rin ang Panginoon. Bakit ang mga tao marami nang hindi alam at hindi nakakakilala sa Panginoon? During the time of Joshua, lahat ng mga tao, lahat ng turo ni Joshua, sinundan ng mga tao. Nang mawala na si Joshua, unti-unti. Number 1, marunong pa, kilala niya ang Diyos, na ibahagi niya sa number 2. Number 2, dahil nasiyahan siya sa pagmamahal ng Diyos, binahagi niya sa number 3. Number 3, dahil malapit na wala si Joshua, ay saka na lang ako magbabahagi. Number 5, hindi ko nga nagbahagi, dilalo na ako. Number 5 ako. Unti-unti, nawala ang pananampalataya ng mga Israelita. Unti-unti sa kapamaraanan, unti-unti nagagapi rin sila ng mga kaaway sa kapaligiran nila. Maraming ginawa ang Panginoon na nakita nila ang mga himala nito. Sa loob ng 40 years na nasa ilang sila, pinakain, pinainom, tinuruan, minahal ng Panginoon. Ngunit, dumating ang kapanahunan dahil wala nang magtuturo. Hindi na alam ng mga sumunod na mga henerasyon kung sino ang Diyos na tumulong sa kanilang mga ninuno nung kapanahunan na yun. Pero ngayon, inayos ng Panginoon ang lahat ng ito. Tinawag tayo, tinawag ka, ikaw, ako, at tayong lahat tinawag ng Panginoon.
Kung ano ang tinanggap natin sa Panginoon, explain natin at ituro din natin sa iba. God is not a respecter of person. Tandaan natin, hindi namimili ng tao ang Panginoon. Hallelujah. Hindi namimili ng ang Panginoon kung sino ka at kung sino sila. Lahat tayo ay tinawag ng Panginoon. Sino yung tinawag? Yung mga nanampalataya at naniwala sa Kanya. Sabi ko nga, the 12 disciples, si Jesus Christ, sabi ko nga, ay nagpipreach, nagpapagaling sa may sakit, nagpapakain sa mga nagugutom. Kaya tinawag niya ang 12 disciples. Tinuruan niya ang 12 disciples na ito sapagkat nakatiin lamang sa Kanya habang nagmi-minister si Jesus Christ sa mga tao. Tinuruan niya ang mga ito at Jesus Christ produced another Jesus Christ in the person of the 12 disciples. Naging Jesus Christ sila na humahayo at ipinapahayag ang magandang balita. And then, nagbahagi ang 12 ito sa ibang mga tao at marami ang nakinig. Another Jesus Christ of 72 people was produced. Dumami na, naghati ng magandang balita. Kahit na sila ay hamakin, kahit na sila ay batuhin, kahit na sila ay murahin, hindi sila tumitigil. Because they know that Jesus Christ is the Lord. Naipaliwanag sa kanila. And then itong 72, umayo rin sila. And another 120 Jesus Christ were produced. Pero sa kapanahonan ngayon, sa paghayo mo, kinakatawan mo ang Panginoong Jesucristo sa paghatid ng magandang balita na pinagagawa niya sa iyo. We are the Son of God. Anak tayo ng Diyos na wala tayong dapat ikahiya sa pagbabahagi ng magandang balitang ito. Sabi ng Panginoon, whatever you have done to the least of your brethren, ano man ang ginawa mo sa pinakamababang kapatid mo, sabi ng Diyos, sa akin mo yung ginawa. Sa Diyos natin ginawa. Ano man ang gawin natin, ipagpatuloy natin sapagkat ito ang iniwan ng Panginoon sa atin. Bago siya umakyat sa langit, ipinagkatiwala niya sa iyo, at higit sa lahat sa iyo ang magandang balita na ito na ipamahagi mo. Dahil maraming mga tao ang tagtad ng problema, tagtad ng kawalan, hindi alam kung saan susulong, kung ano ang gagawin sa mabibigat na problema. They do not know the Lord. Hindi nila kilala ang Diyos. Pero tayo na nakakilala ang hinanda ng Panginoon para ang mga taong ito ay mabuo at makakilala rin sa Panginoon. Yan ang kapanahon na ng kapanahon ng ito ngayon. Ito ang nagbabadya. Kaya dapat nating malaman ang lahat ng mga ninanais ng Panginoon na makarating sa atin sa kapanahon na ito. Time is running out in our lives. Pag sumikapan natin na tayo ay makapaghatid ng magandang balita sa iba. Wala namang ibang tinuro ang Panginoon na gawin pa natin. Pagsunod sa kanyang utos, na maghatid ng magandang balita sa iba. Ito ang panuntunan na ibinibigay ng Panginoon sa atin. Marami pa ang mga panahon. Marami pa ang mga dumarating na kapanahonan sa buhay natin kung paano sa oras na ito, sa kapanahon na meron tayo, ay manatili tayo sa pagmamahal ng Panginoon. Kapagkat ang Diyos ay mabuti sa ating buhay, mabuti sa ating mga minamahal. Sumasagot ang Panginoon sa bawat pagtawag natin. Nagmamahal ang Diyos sa bawat pagtawag natin. Kung nakakagawa tayo ng malisya sa kagustuhan ng Panginoon, God will always listen when we repent. Ano mong nagawa natin pagkakamali? Just go to God and repent for the sin. Whatever we have done, God will going to forgive us. Ito ang kaibahan mo sa mga hindi mananampalataya. Nakakalapit ka ng malapit sa Panginoon at nakakahingi ng pagpapatawad.
Ngunit ang hindi nakakakilala sa Kanya, hindi kilala ng Panginoon ang mga ito. Kaya kailangan ipakilala natin ang Panginoon habang may panahon pa sa mundong ito. Ito lang ang kakayahan na pwede natin gawin para sa Panginoon. Tandaan po natin, nakikita natin ang mga mahimakas na nalalapit na mga bagay. Huwag po natin pabayaan mga bagay na ito. The family is one of the greatest battleground of spiritual warfare today. Pamilya po ang tinitira ng kaaway. Hindi isang membro. Pamilya kung gumawa ngayon ang kaaway. Patuloy tayong manalangin. Patuloy natin ilapit sa Panginoon. Unang ilapit natin yung sarili natin. Matagal ka ng mananampalataya. You are not in the sitting ministry because you are still awake, alert, enthusiastic. Kaya mo pa rin gawin ang pinagagawa ng Panginoon sa iyo. Sabi ko nga, walang taong nabubuhay para sa kanyang sarili lamang. Kailangan natin ang isa't isa. Kailangan natin ang panalanginan ng isa't isa. Kailangan natin ang pagtunay na pagkakilala sa isa't isa. Isama natin ang bawat isa sa panalangin. No, ang maibibigay ko lamang po sa church na ito as your pastor is to pray for you morning and evening. Lahat kayo, lahat tayo, ay kasama sa prayer na dinudulog ko sa Panginoon. Dahil alam ko na sometimes mayroong panghihina. Ang panghihina ito ay pwedeng palitan ng Diyos ng kalakasan. Ang panlulo mo pwedeng bigyan ng Diyos ng kaligayahan. Kaya, magpatuloy tayo sa layunin ng Diyos sa buhay na ito na marating natin ang hangganan. Because you are victor. Amen. You are victorious. Because the Lord Jesus Christ is present in your heart. Sinasamahan ka ng Panginoon wherever you go. And His promise is true. I will never leave you. I will not forsake you. Whatever happens in this world, have the belief that God is always with you. Wherever you are, sasamahan ka ng Panginoon. Ang laban mo ay laban ng Panginoon. Ano man mga pinagdadaanan mo, naghihintay ang Panginoon sa iyo. He's just waiting to hear you, to listen to your voice. Yan ang Diyos na sinasabi mo. Hindi pwedeng ipagkait ka, pagkaitan ka ng gusto mo. Ngunit, hindi sa lahat ng panahon ay dumarating agad-agad ang tulong ng Panginoon. God comes when you needed it most. We hear, dumarating ang Panginoon sa talagang takdang kailangan mo. Dumarating ang pagpapala, ang pagmamahal na inaasam mo mula sa Kanya ay dumarating sa iyo. Kaya ang Diyos na sinasamba natin ay dapat nating sambahin sa Espiritu at katotohanan. Wherever you are, whoever you are, kung handa mong pakinggan ang Kanyang mga salita, tanggapin mo ang magandang balita na ang lahat ng tao ay merong kaligtasan. Namatay ang Panginoon para sa lahat ng tao. Pero hindi lahat ng tao ay sumamba at tinanggap siya. For God so loved the world. Mahal ng Diyos ang buong mundo. That He gave His only begotten Son. Kaya ibinigay niya ang kaisa-isang bugtong na anak na si Jesucristo. Ang kondisyon, whosoever believes on Him. Sino man lamang ang sumampalataya at maniwala sa Kanya ay merong buhay na walang hanggan. So, merong kondisyon. Whosoever. Sino mang tatanggap at sasampalataya sa Kanya ay yun ang binibigyan ng kaligtasan at ng buhay na walang hanggan. Bakit buhay na walang hanggan? When you die, that is not the end. Pag namatay ka, hindi yan ang
hanggang doon ka na lang. Merong buhay na walang hanggan. Dalawa ang pupuntahan ng buhay na walang hanggan. Kasama si Kristo o kasama ang demonyo. Yung po lamang ang pupuntahan ng tao. Kaya tayo ay minomotivate tayo ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang mga salita. Umayo kayo. Tulungan nyo mga ibang tao na wala pang kaligtasan dahil hindi nila alam. Tulungan ninyo sila. Tulungan natin sila habang may panahon pa. Dahil darating ang panahon na may isusulit tayo sa Panginoon. There will come a time sa Book of Hebrews, harap tayo at isusulit sa Panginoon ang mga bagay na itatanong niya sa atin. Walang pwedeng attorney doon. Si attorney na po bahala. Hindi pwede yun. Ikaw. One-on-one. Bawat isa ay magsusulit sa Panginoon. Kaya yun po ang paghandaan natin sa mga kapanahon ng ito ng buhay natin. Huwag tayong magpangkampante na wala tayong ginagawa para sa Panginoon. Now is the accepted time, saith the Lord. Palaging present tense ang ginagamit ng Panginoon. Now is the accepted time. Now is the day of salvation. Puro now. Puro ngayon. Dahil gusto ng Panginoon na ma-motivate tayo talaga na makapaghatid ng magandang balita. Dahil lahat ng tao, lahat ng kumilala sa Panginoon Jesus ay merong talento. Iba't iba mga talento ibinigay niya sa atin. Maaaring yung tungkol sa talento ko, di ba na-explain ko na yung 3 tao na binigyan ng talento ng Panginoon? Na yung binigyan ng 10,000, 5,000, 2,000, 2,000. Test yun. Talento yan ay binigay sa atin. Nagamitin natin para sa paglilingkod sa Panginoon, para sa ating kapwa. Kapwa mo, mahal mo. Dapat mahalin mo yung kapwa mo. Dahil ikaw ay minahal ni Kristo. Sagana ang pagmamahal ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Huwag nating aksayahin ang kapanahunan na malulong tayo sa iba't ibang bagay. Pero sa Panginoon, pinagkakait natin ang ating konting panahon para makapaglingkod pa rin sa Kanya. Time is always running out in our lives dahil hindi natin alam kung hanggang kailan tayo sa mundong ito. Ito na lang isipin natin. Darating ang kapanahunan, nahaharap ka, handa ka ba? Sabi niya, be ready. Ano tayo? Pinapapaghanda pa rin tayo. Be ready. Sabi-sabi nasa natin kanina sa Matthew 24. Be ready. Dahil hindi mo alam kung kailan darating ang Panginoon. Paghanda ka. Dahil narinig mo na ang kanyang mga salita, ang kanyang mga tagubilin, pero para pa rin bang baliwala? No! Huwag nating baliwalain ang mga nais ng Panginoon magampala natin sa kapanahon na ng buhay na ito. Dahil darating ang kapanahunan. Mawawala tayong lahat. At ang legacy na may iwan natin, ano ang nagawa natin sa Panginoon. Tandaan natin, there are superpowers now in the world. Ang pinag-aralan natin kanina, mga superpowers dyan ang pinakita na kay Daniel. Ito ang namamayagpag sa mundo sa kapanahon na ito. Yanda. Noong mga panahon na yun, ang gera, pinakamalaki na ang 200,000. Ngayon, 200 millions of people will be marching. Alam ko na kung saan galing yan. Noon, ang China is 1/4 of humanity. Ngayon, nataik na sila ng India. Sa dami. Pero, matatag ang China sa mga nuclear bomb at mga missiles pa rin. Ang mga malalaking bansa ang meron mga bagay na ito. Sabi ko, napakapalad ng Pilipinas. Hindi tayo nagkaroon ng kahit isa sa mga nuclear or mga missile na ito.
Dahil ginusto yan ng Panginoon na wala tayong pamatay ng tao. Ang iniiwan sa atin ng Panginoon, forgiveness, love one another, love God before everything else. Love God with all your heart, with all your soul, with all your mind. And love your neighbor as you love yourself. Ito ang gustong iwanan sa atin ng Panginoon sa kapanahon na ito. Pero ngayon, meron tayong communion, pansamantala, iiwanan natin ito. Pero bakit sa aklat ng Korinto ipinahayag kay Pablo, kay Apostol Pablo, ang tungkol sa communion? Tingnan natin ang 1 Corinthians chapter 12. Tingnan lang po natin. Ito po, babasahin ko lang po ang 1 Corinthians chapter 11, verse 27. Ito po ang sinasabi. Wherefore, whoever eat this bread or drink this cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty of the body and the blood of the Lord. Sunod po, sunod-sunod. But let a man examine himself, and so let him eat of that bread and drink of that cup. For he who eats and drinks in an unworthy manner eats and drinks judgment to himself, not discerning the Lord's body. For this reason, dahil sa kalagayang ito, many are weak and sick among you, and many sleep. Sleep is dead. For if we would judge ourselves, we would not be judged. But when we are judged, we are chastened of the Lord, that we may not be condemned with the word. Therefore, my brethren, when you come together to eat, wait for one another. But if anyone is hungry, let him eat at home, lest you come together for judgment. And the rest I will set in order when I come. Ito po ang paalaala sa atin. No? Bakit kay Apostol Pablo at sa aklat ng mga Korinto dinala ang mga alituntunin na ito? Because during that time, ang Korinto ay napakalaki, napakayamang bansa. Bakit? Dahil dito dumadaong ang maraming mga ports. Marami silang mga ports na dinadaungan ng maraming mga barko na nanggagaling sa iba't ibang bansa. At ito ay napakayaman. Dahil sa dami ng kanyang kayamanan, very wealthy ang bansang ito at sila ay namumuhay materially of the flesh. Ilan pa kaaway ng mundo? The flesh, the word, and the devil. So, ang bayan ng Korinto ay nabubuhay sa mga material na bagay. Wala spiritual na bagay. Ito ang kanilang templo na pinananambahan. Sa katabi nito ay ang mga templo ng mga prostitutes. Do you hear? Narinig niyo po? So, may templo sila ng panambahan. Paglabas mo ng templo, sunod-sunod ang mga templo ng mga prostitute. Marami kasi ang dumadaong ng mga barko, kaya marami ang nahuhumaling na pumunta sa Korinto. Nandoon ang lahat ng bagay. Nandoon ang lahat ng mga kaligayahan na hinahanap ng laman. So, pinaalalahanan sila ni Apostol Pablo. Wala pa nun si Apostol Pablo, pero nang dumaon. Bakit? Nung dumating si Plato doon, isang wise man during that time, nakita niya ang takbo ng pamumuhay ng mga taga-Korinto. Kaya, pagkangangailangan ng mga
prostitute doon, tinatawag lang, ang tawag nila ay the Corinthian girl. Kita nyo ang pamayanan ng Corinto during that time. At dumating ang kapanahonan na conquered ng Rome ang Corinto. Ang ginawa ng mga Romans, binenta bilang slaves ang mga mamamayan ng Corinto. At ang iba ay ginawa mga tagakatulong na lang nila. Binenta para maging katulong, naghirap ang Corinto dahil ang namahala na ay ang bansang Roma. Lumanas na matinding hirap ang mga taga-Corinto. Marami ang umalis, marami ang naghirap, marami ang namatay, at naging slaves ng iba't ibang lugar. At dumating ang kapanahunan. Dumating ang isang proconsul doon na naniniwala kay Pablo at pinayagan si Apostol Pablo na maghatid ng magandang balita sa Corinto na mahirap na ngayon. Although mahirap na, hindi pa rin sa kanila ang maalis basta-basta yung material na pamumuhay. Gumagawa pa rin sila. Napakarami ng mga mahihirap. Kaya tinuruan sila ni Apostol Pablo, nagpakita ng kaalaman sa pamagitan ng Panginoon si Apostol Pablo at nagamit siya ng buong lakas sa bayan ng Corinto. Nakapaghatid siya ng magandang balita. Tinuruan niya ang mga tao, pero hindi ang lahat ng tao ay naniniwala. Kaya tinuruan niya ang mga tao dito. Kayong mga mayayaman, sabi niya, yung mga mahihirap, kapag tayo nag-gather para sa komunyon dahil malayo ang lugar ng iba't ibang mga tao, pumupunta sila doon sa templo, dala-dala na yung kanilang mga baon. Dahil meron silang tinatawag na komunyon. Dalawa sa buhay ng tunay ng mananampalataya ang nire-require ng Panginoon. The Last Supper and Baptism. Ito ang kailangan makita ng Panginoon sa buhay natin. Ang pagtanggap ng elemento ng komunyon sapagkat ipinapakilala dito at ipinagkukunita sa lahat ng mananampalataya kung ano ang ginawa ng Panginoon Yesu Kristo sa pamamagitan ng tinapay at ng alak na ginagamit. So, dumarating ang mga Corinto sa templo. Maraming may dalang mga baon, yung mga may pera, marami sila masasarap na baon. Ngunit sila lang ang kumakain. Ang sabi ni Pablo, tinuruan sila, bigyan ninyo yung mga nagugutom. Nakatingin na lang ang mga nagugutom sa kanila. Nilulunok na lang ang mga laway nila. Hindi naman sila binibigyan ng pagkain. Kaya, kinumed sila ni Pablo. Kinumed sila. Paano ang pagmamahal na may papakita ninyo sa Panginoon kung ganyan ang ginagawa ninyo. Kaya pati itong babalang ito ay para sa atin din. Kaya sinabi, wherefore whoever shall eat this bread and drink this cup unworthily. Ano yung unworthy manner? Na hindi ka karapat-dapat. Bakit? Hindi ka nagsisi. Basta, akala natin, basta nilibot tayo dyan yung pinapayat alak, upo na lang tayo. No. Tayong nakakaalam ng ating sarili, karapat-dapat ba ako? Makahingi ba ako ng tawad sa iyo, Panginoon, o basta dahil idinaan sa akin yung bread and wine, kukuha ako? May condition po ang lahat ng ito na gusto ng Panginoon na itama tayo sa kapanahunan na ito. Kaya sinabi, marami sa inyo ang hindi sumusunod, yung mga iba namatay na. Paano pa? Kaya, paalala sa atin ang lahat ng ito. Sabi, let a man examine himself. Examinin natin yung ating sarili. Lord, karapat-dapat po ba ako? Patawarin mo po ako. Hindi, Lord, patawarin mo lang ako. Tapos kuha ka na mo. Yung puso natin ang namumusap sa Panginoon. Ng tunay na ikaw. Na tunay na ikaw. Ng tunay na ikaw. Kaya, examine himself. For he that eateth and drinketh unworthily, siya na kumakain
at umiinom ng alak at tinapay na ito, drinketh damnation to himself. Nilalagay niya na ang damnation sa kanyang sarili. Yung condemnation, nakukondemn siya. For this cause, many are weak and sickly. At saka kalagayan ito, marami ang mga mahihina at mga may sakit at yung iba nangamatay na nga. For if we would judge ourselves, we should not be judged. But when we are judged, we are chosen of the Lord. And we should not be condemned to the good word. Kaya sinasabi, wherefore, my brethren, when you come together to eat, wait for one another. Bakit? Kasi nga, yung mga iba, dumarating na doon, kakain na sila agad. Yung mga iba, nakatingin lang, dahil wala naman silang baon. Asan ang pagmamahal? Hinahanap ni Pablo ang pagmamahal sa ating kapwa. Kaya sa pagkukumunyo natin, titignan natin ang ating sarili. Karapat-dapat po ba ako, Panginoon? Karapat-dapat po ba ako sa pagtanggap ng tinapay at alak na ito? Tayo po nakakaalam sa ating sarili. Ngunit huwag natin kaligtaan ang turo ng Panginoon ay para sa ating lahat. Let us pray. Father in heaven, we thank you for the message that you have given us. We give you glory, we praise you, we glorify your name. We give you thanks and glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Father in heaven, we thank you for bless the wine and the bread that we're going to partake with you. May it be blessed unto our body, even into our soul. In Jesus' name we pray. Amen.
sa mga pagkakataong katulad nito, muli natin hinupunta ang huling hapunan na inihanda ng Panginoon during that time together with His 12 disciples. Wala nakakaalam na ito ang huling bahagi ng kanilang buhay na makakapiling nila ang Panginoon. Sa mga pagkakataong katulad nito, tayo ngayon ang kapiling ng Panginoon sa pagkain ng tinapay at alak na ito. Hallelujah. Panginoon, maging karapat-dapat nawa ang bawat isa sa amin sa pagtanggap ng mga elementong ito. Patawarin mo kami kung meron kaming kasalanan, Panginoon. Hiling po namin ang patuloy na pagsama mo sa aming mga buhay wherever we are. Salamat, Panginoon, sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. For I have received of the Lord that which also I delivered unto you, that the Lord Jesus, the same night in which He was betrayed, took bread. And when He had given thanks, He broke it and said, "Take, eat, this is my body which is broken for you. This do in remembrance of me." After the same manner also He took the cup. When He had supped, saying, "This cup is the New Testament in my blood. This do as oft as you drink it in remembrance of me." For as often as you eat this bread and drink this cup, you do shew the Lord till He comes. Purihin ang Diyos sa mensahe po na ating narinig kanina. Muli po, pinaalalahanan tayo, sabi nga po kanina, "Blessed are those who hear the word of God and keep it." Amen po? Amen. And we will share it. Amen po? Amen. Sige po, sa bahagi pong ito, tayo po ay magbibigay naman ng ating pong mga pagpapala sa ating pong Panginoon. Kuhakan po natin ang ating mga kaloob at ating pong ipanalangin. Muli ikaw, Diyos, sa oras na ito, Panginoon. Lord, thank you for the privilege of God na muli po kami makakapagbigay, O Lord, sa inyong buhay. Panginoon, tanggapin niyo po ang aming mga tayong sa lupuling, O God. Lord, maliit man ito, malaki, Panginoon. Ito po ay galing sa aming puso, Panginoon, at may pag-ibig po kami magbibigay sa inyo, Lord. Bless mo po ito, Panginoon, at dalangin po namin na patuloy po itong magamit, Lord, sa maraming gawain at mga kailangan ng aming pong bahay sa bahay. Bless each and every one of us, Lord. Lahat po ng ito ay panalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. And it will come back to you. Good measure, press down, shake it together, roll it over again. And it will come back to you. When you give it to the Lord, it will come back to you. Good measure, press down, shake it together, roll it over. Yan, para po sa ating mga announcement, every Tuesday pa rin po ang ginagawang mentoring po dito sa ating church. Headed po by our dear pastor, Bishop Edgar Pocot po, kasama po ang kanyang mga pastor at ang mga leaders po ng ating church. And every Wednesday din po ang isama po natin sa panalangin ang gawain po ng ating Wednesday group sa kanila pong ginagawang outreach program dyan po sa Barangay Masambong. Yan po ay headed by our dear pastor, Pastor Rasinya. At ganun din po ang ating pong gawain every Friday po ng ating men and women na
pinangungunahan po ng ating Pastor Danny. And pagka Saturday po, every second Saturday of the month din po ang ating pong breaking of fasting and prayer. Yan po ay ginagawa via Gmeet sa pangunguna po ng ating mga kapasola. And Saturday din po, meron pong gawain ng ating preteens. Ay, preteens po, children pala. Sa pangunguna po ni Sister Jenny, yan po ay via Gmeet din. At ang ating pong Young Adult Ministry din po ay meron pong gawain sa ganap na alas 8 po ng gabi. Ng Sabado din po. And meron po, Ate Jovi, wala po. And after po ng ating service, meron pong meeting po. Meron pong meeting ang ating mga area manager sa ating pagbukas. Sa pangunguna po ng ating mga pastola. Tayo pong lahat ay tumayo para po sa ating session. Praise God. Tayo po lahat ay makitumabit. Tayo po ay manalangin. Uli, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa mensaheng binigay mo sa amin sa araw na ito. Maraming salamat because you're in control of everything. Patuloy mo kaming hubugin, Panginoon, sa ninanais mo. Na maging pagpapala kami sa iba sa pamamagitan ng paghahayag ng magandang balita na ipinadadala po ninyo. Maraming salamat maging sa mga kasama namin na nasa Facebook Live. Kung anong pagpapala meron kami, Panginoon, ganong pagpapala rin po ang parating ninyo sa kanila. Kaya sa araw na ito, Panginoon, buong puso at maingat namin ibinabalik sa iyo ang lahat ng pagpupuri, pagpaparangal at pagpapasalamat at pagsamba.
Ito po ang aming samot panalangin sa pinakamakapangyarihang pangalan ng Panginoong Yesus. Tayong lahat ay magsabi ng Amen. God bless you. Praise God. Hallelujah. Huwag po maalis din yung parents of joy. May practice po after po ng meeting with Pastora Pinya. Inaanihan na po lahat po ng area managers.